Nako, napatunayan pala na ang 18 Marines talaga ay totoo at talagang tunay at dapat paniwalaan, no? At dito malalaman niya pala bukas na yun, no, yung malaking rallying gagawin. Ay nalaman ko, no, hindi pa ordinaryong rally ang gagawin. Pero mapayapa, may mga bawal na gawin. Kagaya ng panggugulo, pangaharas, o destabilization, walang ganon. Talaga mapayapang rally bukas, gagawin yung mga kumbaga yung saloobin ng mamamayan ipapakita sa pamahalaan na nagkakaganito sa flood control na ayaw mag-imbestiga, di ba? Yun ang layunin ng rally na yun eh. No? At talaga may nalaman pa ako, chismis na naman siguro yun, no? Ang sabi, may mga official daw pero hindi ko siya sabi sa akin galing yun, na chismis na natin yun, no? Siguro baka doon sa mga nagtumpok-tumpok narinig siguro, no? No, meron daw na bababang mga opisyal, no? At sasama doon sa rally na 'yon. Sabi niya nakaraan parang pabaliktad daw, no? At may stage daw doon na parang lumalabas, may magsasalita kasi si Mike Defensor pupunta rin daw. Sila Chavit yata pupunta at yung mga opisyal, no? Hindi natin alam kung ibang senador pupunta. Pero kung malamang sa malamang dapat pumunta yung mga senador kasi sila yung yung ibang senador at kung talaga nakikipaglaban ka sa korupsyon, pupunta ka doon. 'Di ba? At alam mo mapayapa 'yon. Pero kung hindi ka pupunta doon, kasi yung rally na yun, ano yun isang rally na talagang ipapakita sa taong bayan, no? Ipapakita din sa taong bayan sa mga politiko, mga kapalamuka, no? Na tama na gumilos na kayo. Ewan ko lang kung hindi ka patabla nun. Iba't ibang reliyon na nagsasama-sama. Sasabihin mo lang sa Facebook, trolls lang. Sasabihin mo, wala naman talagang galit eh. Puro troll lang yun, bayaran eh. Diba? Ibig sabihin, magsasama-sama bukas yung mga laking relihiyon para ipakita sa pamahalaan na ganyang kabulok ang sistema pagdating sa investigasyon, ayaw mag-imbestiga. Kaya bukas tatapusin na eh. Ano yung tatapusin? Yung problema sa flood control issue, baka mahuli na big fish eh. Di ba? Doon pa lang eh. Pero walang gulo, sabi nila. No? At dito, talagang makikita mo na malaki, malawakan. At sabi niya sa chismis, may mga opisyal na bababa. Hindi ko alam kung siguro. Hindi ko alam kung totoo yun Na-chismis na naman, huwag nyo muna paniwalaan. As maganda, huwag nyo na paniwalaan. Abangan nyo na lang kung mangyayari. Di ba? Ganun lang yun. May mga magsasalita, may mga mag-open, ganun-ganon. Di ba? Basta, tingnan natin, no? O ito, tingnan mo ito bago tayo magsimula. Sabi dito, good job, Matipag. Matipag. Nag-file ng kahapon si Matipag ng non-bailable na kaso laban sa akin at aking pamilya. Isinama ang aking asawa at dalawa kong anak. Yung abogado ko, anak na buntis na corporate secretary lang, dinamay pa. Mauna pa akong makukulong kaysa mga kurakot na nagnakaw na ating bayan. Kahit isa walang pakulong sa NBI na nakawan, pero sa mga nagsasalita labas dito sa agresibo na Matipag. Yan ang sinasabi natin mga kababayan. Na, kaya isa sa mga layunin ng rally na yan, para panagutin kung sino yung may sala at para mag-imbestiga. Hindi katulad ng nangyayari ngayon, wala sila nag-iimbestiga at yung nagsasalita, kinakasuhan nila. Di ba? Yan ang isa sa mga napakasarap kaya gusto ko sumama sa rally. Ako sasama ako bukas. Sasama ako bukas. Papayapa naman kung kaguluhan, di ako sasama. Di ba? Papayapang rally, sasama ako. At talaga, asahan nyo, yung mga official marami din sasama na official doon. No? At yun naman talaga dapat asahan ng mga tao na yung official sumama doon kasi nakikipaglaban kayo. Kung hindi nyo nakita doon yung mga senador, eto, Pinky, Kiko Matching, Erich, One Ball, kung talagang hindi kayo kasama dyan, at talagang gusto nyo ng transparency, sumama kayo bukas. Kapwa religion nyo pupunta doon yata bukas Ka-religion nyo pumunta kayo. Maliban na lang kung ayaw nyo pumunta, isa lang ibig sabihin. Di ba? Takot kayo. Di ba? Baka mabato kayo ng kamatis. Di ba? Dito lang. O talaga wala kayong kasalanan, pupunta kayo. At yun naman talaga, para sa bayan ng Pilipino, wala namang masama doon. May mga pulis naman siguro doon Di ba? Patunayan natin. Kasi yung mga sasalita dyan na panagutin ang corruption, pero wala kayo bukas. Official kayo, wala kayo bukas. Di ba? Mamamayan ka rin naman di ba? Para paniwalaan kayo namin na talagang gusto nyo talaga panagutin ang korupsyon ang nakawan dyan sa flood control issues na mali-maleta. Para paniwalaan namin kayo, pupunta kayo. Di ho ba? Si Mike Defensor nga pupunta Ewan ko lang kala Robin kung pupunta. No? Ito muna, dito tayo.
Yung 18 ba rin talagang sabi ni Lito Banayo, para sa kanya totoo. At dito, parang sinasabi niya, yung mga senador na yan, talagang may, alam mo yung senador talaga, kaya pala nagtatakip ang mga senador. Alam niyo naman, iilan lang nagtatakip. Yung mga pinklawan, hindi nagtatakip yan. Wala silang pagtatakip na ginagawa. Hindi lang sila nagsasalita. So, parang nagtatakip na rin. Di ba? Nananahimik sa gitna ng kaguluhan. Parang ganun niya. Di ba? Yung maraming gulo sa harapan mo, tapos nung tinanong ka, nakita mo ba yung nangyari? Hindi lang ako nakita. Diba? Nagkukunwari kayong wala nakita. Nagkukunwari mga pinklawan wala narinig. Diba? Walang nalalaman. Diba? Ang tatakip na naman yan, dalawa eh. Apat pala. Diba? Kapatid nung isa na deliver ng di umano ng maleta at si Juan Bull at si Pinky. Diba? Yun ang tatakip dyan. Sino pa ba ang tatakip dyan? Wala na eh. Maliban na lang kung yung si Cheese, lumipat niya, tatakpan niya, hindi lang sarili niya, kung totoo yung kaso sa kanya. Diba? O, ito, pakinggan natin dito kay Lito Banayo at isang magandang, talagang matalino si Lito Banayo, no? Ito isa sa mga idol ko na political analyst. Ang galing niya talaga, makikita mo talaga yung husay niya. Ninyo na may nangyayaring meeting doon sa isang casino at mukhang yung Opla na tinatawag na ano ba ito? Noel. Conas. Conas pala, sorry. Pero pupunta po tayo doon mamaya, Sir Lito, no? So, ano ang nagkukumbinsi sa inyo, sir, na lahat ito ay estratehiya lamang para ma-divert yung attention po natin, sir? Kasi, 2 years down the road, tapos na yung term ni Presidente Marcos. Unfortunately, it's been one of the most controversial presidencies in the country. Instead of redeeming, as it was hoped for, redeeming the name of the family, the father especially, anong nangyari, got embroiled in so many controversies. But the most lethal of all these controversies is the flood control scandal, which ironically he quote-unquote exposed through Mahiya Naman Kayo. But dyan sa Mahiya Naman Kayo, talaga nagkakagulo dyan, nalilito sila. Anya, nagsimula ang Pangulo. Di anya, hindi siya kasali. Alam mo, ganito lang yan eh. Hindi pwede hindi siya kasali. Pero hindi natin pwede sabihin na siya ang nagnakaw din. Tama? Pero kasali. Kasi merong kasali hindi naman nagnakaw eh. Halimbawa, kung nagsisignature ka lang, halimbawa sa bahay, may nakawan sa bahay sa kapitbahay mo, 10 kayo magnanakaw. Tapos yung isa tiga-signature lang, gwardiya lang. Di kasali ka pa rin, pero hindi ka kasama. Gets nyo? Kasali siya dun sa punto na kung saan, sino ba napirma ng budget? At kasama siya dapat sa imbestigahan. Tama? Pero, hindi porket iimbestigahan siya at kasali siya, siya na kumuha ng maleta. Para malaman mo kung talaga siya kumuha ng maleta, magharap-harap. Di ba? Paano magharap-harap? Ayaw nila pagharap-harapin. Di ba? Gets nyo? By next month, a year has passed. Next month. And hardly anything has moved in that fight against humongous corruption. Sobra hindi, basta we've never seen anything like it. And when you backtrack, 2023, 2024, 2025 budgets pala, nagkaroon na ng sleight of hand, no? Yung parang Houdini na, parang... di ba? 22, 23, 24 budget. Tapos isisisi mo sa 26 budget. Ikaw naman, 2018, iimbestigahan mo, korupsyon. Nasaan yung budget ng 2022, 2023, 2024? Yun ang hinahanap ng tao. Diba? Pero kung sabi mo 2018 may nawalang pera, ikaw na naghahanap noon, hindi yung tao. Pero sige, sundan natin. No? Kailangan din natin ibalik yung 2018 kung may nawalang pera. Yun ay kung iimbestigahan nyo, nasa sa inyo yun. Gusto nyo unahin yung muna 2018, tapos isunod yung 2022. Kaso hindi nyo gagawin yung unahin yung 2018 kasi malamang isusunod yung 2022. Di ba? Hahanapan kayo ng tao eh. Kaya gagawin nila, hindi nila mag-iimbestiga. Diba? Makalimutan yung mga importanteng proyekto at mapunta yung pondo sa unprogrammed funds na pagkatapos pinakikialaman na ng DBM, nire-release din
in these anomalous projects. No? So this is not something that people are likely to forget. Sir Lito, pero ang defense naman ng Nola Kanyang bakit siya siya nga ang nagpakalat itong kontrobersiya na to. Siya yung kumbaga, pull the lid para ma-expose ito. Bakit siya ganun po defense? Ako ang basa ko kasi ito sa reaction to something that happened before the SONA. Mm. Kasi nagkaroon ng baha. Sobrang ulan noon. Nagkabaha-baha, hindi lang Metro Manila, Yun. Bulacan, Pampanga, all over the country. Hindi tama siya sabi natin na kaya niya sinabi mahiya naman kayo kasi hindi naman niya akalain na mabubuking lahat ng ng mga sangkot Kasi binaha Talagang napakatalino ng Panginoon Diyos na ang tawag diyan, inihayag ng Panginoon Diyos. Inihayag sila. Inihayag sila sa kalokohan nila. Biri mo kung di bumaha, hindi bumagyo, wala, hindi matutuklasan. Lumindol, bumagyo. Di na-fact-check yung mga ginawa kung totoo o hindi. Yung pala, ghost project. Baha. And remember, the year before, in the 2024 SONA, he was taking pride in 5,500 flood control projects all over the country. Mm. So, his propagandists must have thought na may problema ang malaki, unahan na natin by saying yung mahiya naman kayo. Ang problema, okay, sinabi mo yon, pinalakpakan ka, yung mga pumalakpak pa nga, yung mga flood control congressmen, Para hindi mahalata. para hindi rin mahalata. Walang pinagkaiba yan dun sa umuwi ka ng gabi, anak ka, babae. Umuwi ka ng late sa bahay mo ng gabi. Pag uwi mo sa bahay mo, inunahan mo naman nanay mo. Ma, sorry, nag-sorry ka na kagad. Hindi pa yung mama mo, hindi pa siya salita, sorry ka na. Guilty ka. Di ba? Yung nanay mo, di ba, pag uwi ka ng gabi, bahay ka gabi na umuwi. Nanay mo, nananahimik pa, umuwi ka. Ma, gabi na ako umuwi, ma, sorry. Inunahan mo na. Di ba? Para hindi magalit, para di obvious. Problema, ano ang nangyari since then? No? There have been a series of obfuscations. No? Excuse me. Mhm. Di ba? Maski sa Senado, malinaw na maraming ayaw kumbidahin or kung kumbidahin man, parang masyadong soft ang investigation na nangyari. So up to now, although people suspect who the masterminds are, I'm saying it with the plural and not the singular, pero walang formal investigation dito sa mga to. Kumbinsido kayo that the maleta delivering Marines ay nagsasabi ng totoo? Ano po ang basihan po ninyo para paniwalaan po sila, sir? Unang-una, Ito, pakinggan nyo. tingnan mo yung facial expression. Tingnan mo yung tingnan mo yung the way they come up with their stories. No? Kuminsan may mga sablay, kuminsan may mga sinasabi nila, may mga contradictions. No? But that's because you're talking of 18 plus 4. You're talking to different people. Hindi naman sabay-sabay yan na nag-deliver ng maleta. Hindi naman nila, I mean, when I'm sure Ping Lacson, who's a good investigator, can see that. No? Okay. Pag kasi ayos na ayos yung pagkakalatag ng mga sinasabi, mukhang Script. may script. Pero yung may konting mga mali-mali na ganyan, may konting mga contradictions, may konting discrepancies, but the story still remains, at mismo si Saldico naman, sinabi din yung maleta deliveries na yan. Ito tama yung sinabi ni Lito Banayo. Bakit? Malalaman mo ang isang kwento totoo kung medyo may parang kakaiba, medyo naiba sa kanya, naiba sa akin konti. Pero iisa yung kahulugan. Kakaisa. Ano ba? Sinabi ng isa, ilan ang paso na nakita mo? Sabi niya 3. Pero sinabi ko, ilan ang paso na nakita mo? Sabihin ko 4. So, kontra sa akin niya, kontra sa akin. Kasi 3 na nakita niya, 4 ako. So, hindi mo na paniniwalaan ako? Hindi. Ang pinag-uusapan doon kung may paso o wala. So, lalabas, may paso nga. Diba? Maaari kasi, anong nangyayari kasi, hindi sabay-sabay mag-deliver. Kahit sa opisina nyo, tanungin yung mga staff mo. Tignan mo nga kung pare-pares na sasabihin kayo, magkakaisang pamilya na kayo dyan sa sa opisina nyo, araw-araw magkakasama kayo, Sige nga, tanong nyo yung bagay na mag-imbestiga ko kunwari. Alam ba, ito na lang. Sa isang pamilya sa loob ng bahay, no? Ilang kayo dyan?
Halimbawa, sa bahay nyo, nasa 6 kayo. No? 6 kayo. Tanungin mo siya sa kanila, ilan ang halaman nyo sa ilan ang halaman nyo sa bahay? Yung magandang halaman yung may bulaklak Sasabihin ng isa, 10. Yung isa namang anak, 6 lang. Bueno ka, 10 kaya, 6 lang kaya yun. Di ba nagtatalo-talo sila? Pero iisang bahay sila nakatira, hindi nila alam kung ano yung paso. Kasi, hindi naman, hindi naman perfect yun Maaring may nakita siya na hindi mo nakikita. Maaring hindi niya pinatutunan pansin yung nakita niya, ikaw, pinapansin mo naman. Kaya hindi na perfect. Minsan siyam sa kanya, 6 lang sa'yo nakita mo. Pero ang mahalaga doon, may halaman sa bahay mo, pinag-uusapan. Ganon din yung maleta. Ilang maleta sa'yo? 4 sa kanya. Dito, 3 maleta lang. Pero ang pinag-uusapan, at least may maleta. Kaya dapat imbestigahan. Pero kung nasa script yan, lahat sila sabay-sabay, iisa ang naratibo. Yun ang script. Dito talaga kanila nakita batay sa kanila nakita. Kaya nga sa Biblia, di ba sabi ko sa inyo, may mga sulat ng apostol, sinulat ni apostol na ganito, at sinulat ng isang propeta, salungat sa sinulat ng apostol. Hindi salungat yun. Yun lang yung nakita niya, anghel. Halimbawa, yung apostol ang susulat. Kasi lahat nung araw, pag ang mga alagad ng Panginoon Diyos, lahat pag naglalakbay sila, may dala silang panulat, isinusulat sa balat ng hayop, balat ng puno, kung ano yung masaksihan nila, sinusulat nila kagad. Di ba? May mga tao na susulat, halimbawa, nakita niya, nakita ko ang pitong tupa, 7. Nung sinulat ng kabilang propeta, nasulat niya, nakita ko ang 2 tupa. Ano ang totoo doon? Akala ko ba 7, sa kanya 2 lang. Ano ang totoo doon? Parehas totoo yun. May nakita lang siya na hindi niya nakita banda, na 7, ito dito 2 na nakita niya. Kasi kung ano yung nakita, yun nasusulat niya Halimbawa, may naniningil na kuryente, no? May naniningil na kuryente, no? Kuryente, puputulin na namin kayo. May lumabas. Sir, huwag niyo munang putulin kasi magbabayad naman kami sa isang araw sir, bawal puputulin na Hindi sir, huwag na muna sir. Lumabas 2, nanay mo saka yung kapatid mo lumabas. O sige, pagbibigyan namin kayo. After 1 day, lumipas, bumalik ulit. Iba naman na magpuputol, di ba? Iba naman. Ang lumabas naman yung nanay mo, pati yung ate mo. Kagahapon kasi kuya mo, saka tatay mo lumabas Yung ate mo naman, saka nanay mo lumabas. Sir, huwag niyo sa isang araw, promise talaga. Ngayon, pag overall, magkaiba sasabihin ng 2. Yung 2 mamumutol. Yung isa sasabihin, nakita ko lalaki sa babae, nakiusap sa akin. Yung isa naman mamumutol, nakita ko babae sa 2 babae, nanay saka babae nakita ko. So magkasalungat sila. Kasi magkaiba sila nakita. Pero parehas nagkwento, napuputulan. Ang kwento doon, hindi yung babae, hindi yung karakter, kundi yung totoong may puputulin na kuryente. Gets nyo? Ganito rin sa 18 Marines. Ano ba naman kayo? Pero hindi ko pwede sabihin na totoo pa yan. Dadaan pa yan sa investigasyon. Gets nyo? Maybe the figures are bloated. I wouldn't expect them to count that how much each maleta and then multiply it with the number of maletas. Pero malinaw na they were telling the truth, and you juxtapose this with what you saw dun sa kaila Alcantara, Hernandez and all na billiard table na groaning with $1 billion pesos or something of 1,000 peso bills. The visuals are there, no? The testimonies of the Ang problema, walang seryosong, ang ginagawa binubutasan natin no? Whether in traditional media or in social media na kampi sa administration, binubutasan lang lagi, no? Yung kanilang testimony, no? Instead of ferreting out the truth, the whole unvarnished truth. Yun ang kulang. At yun ang hinihintay ng tao, tingin ko. Kasi sila ang apektado Ano pong pananaw ninyo kay Win Gatchalian as Senate President? He's a good guy. Si Win Gatchalian, okay siya, tamo. Pareha siya. Ako si Win Gatchalian, Senate President, okay siya. Pero kung kumpara kay Cayetano ako. Pero kay Win Gatchalian, okay din naman siya kaysa kay Wambul. Okay siya. Pero, kung pagiging SP niya,
eh para lang sa Malacanang, ay hindi siya okay. Kung para pagtakpan ng flood control, ay hindi siya okay. Yeah? Sige, kaampihan nila, impeach nila si Sara, okay, sige. Granted. Pero yung flood control, mas malaki. Unahin nyo naman. Diba? Isabay nyo naman pala. He probably among the senators, he would be very qualified to mend fences between the two warring camps right now. No, the problem arises in the handling of the impeachment trial, because not being a lawyer, I mean, he's bright, he's sharp, but presiding justices or presiding judges of a trial requires legal know-how. Baka yun ang kulang, yun ang problema. Hindi naman pwedeng maglagay ka ng abogado sa likod niya, no, para sa committee hearing, di ba? Hindi mo pwedeng gano'n, nakakahiya naman yun, no? So I guess that's the reason Yung why sila Vince some Dizon, of them binubulungan si Bongo. mabuti, At si Frank Drilon, kunyari, wala nakikita. di ba? So yun ang problema, no? So I guess that's the reason why sila mismo, some of them have been suggesting na si Chis Escudero ang mag-preside. Maganda ho bang optics yun na si Chis Escudero ulit? Ito ba ay Wala naman silang choice eh. ito ba ay redemption time or Hindi sa ganun, Lord, no? Before the program, I checked nag-google ako the senators that I first elected. No, when I was quite young, when 21 pa noon ang Okay. para kang maging botante, no? 1946 ka Oo. pinanganak, so bumoto ka na. Yeah. Maganda-ganda pa ang mga pagpipilian nun. Lahat sila abogado. Lahat sila abogado. Dapat naman talaga abogado lahat eh. Oo. Yan sabi ko sa inyo eh. Iba yung pakiramdam mo sa sarili mo na ikaw itong abogado. Iba yon. Mauobliga ka sa sarili mo, may inspire ka, uy, teka muna, abogado ko. Teka muna, senador na ako, abogado pa ako. Teka muna, hindi ako papayag na hindi ko alam to. Kailangan alam ko to, kahihiyan to sa kurso ko. At ito yung minahal kong kurso, pag hindi ko nagawa ng paraan to, kahihiyan ko to. Di bali nga sabi nila, mapahiya ka sa iba eh. Pero sa sarili mo, mapahiya ka sa marami. Alam mo yun, iba yun eh. Ako na to eh. Kailangan abogado ako, isolve ko to bilang senador ako. Kaysa yung iba, ay, senador ako, di naman ako abogado eh. Magkamali ako, okay lang. Kasi hindi naman ako abogado, okay lang yan. Wala ka sa loob mo. Wala kang iniingatan eh. Kaya mo lang lusutan bilang broadcaster ka dati, artista ka dati, kaya mo lusutan. Di ba? Hindi nakakaya. Kaya malakas ang loob mo magsalita. Kaya kada mo si Bendalo, ang lakas ng loob magsalita na kung ano-ano. Tapos magso-sorry. Yeah, sometimes you have a Bendalo. Di ba? Kailangan daw Bendalo. Kailangan daw isoli ang pera muna bago kumanta. Isoli muna nila ang pera. Di ba ganun? Isoli muna nila yung pera. Anong ganon? Isoli muna yung pera? O ngayon, ba't di mo siyasabi isoli yung pera? Ba't di mo siyasabi ngayon? Ha? O, sabihin mo ngayon, isoli muna yung pera bago tumistigo. O, di ba? Ayaw mo. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Di ba? Wala sila sa katwiran eh. Di ba? Yung tinalo nila, mga bar top matchers din lahat. No? Mga tinalo nila, Tekla San Andres Siga was the first woman bar top matcher. Kung sino-sino no? Juan Liwag of Nueva Ecija, no? Ganon. Ngayon, lima ang abogado. 3 nandun sa side ni Alan Cayetano. Okay. Ang talagang may extensive trial experience lang dyan, si Marcoleta. Tama. Di ba? Magaling talaga. May trial experience. Talaga si Seto Marcoleta dumaan sa bugbugan, sa hampasan, sa bardagulan pagdating sa abogaduhan. Talagang bakbakan talaga siya. Nakipagdebate na pagkahaba-haba ng panahon. Kaya hindi kayo uubra dyan. 5 lawyer lang ba talaga, senador? Si Chis, lawyer. Si Pia, lawyer. Chis ba lawyer? Tama, no? Chis, Pia Cayetano, Alan Cayetano, 3 na. Marcoleta, 4 na. Yung 5, si Kiko. Tama. 5 lang ang lawyer sa Senado. Sino pa yung isang lawyer? Wala na lawyer. Yung isa, lawyer-lawyeran, Bendalo. So, Yung dalawa,
I mean, nasa kabila, Mm. si Kiko at saka si Cheese, no? Mm. Si Cheese medyo may trial experience, yung bata pa siya before he entered politics, Mm. no? Pero alam ko hanggang piskal lang, Mhm. no? Hindi pa umabot sa talagang full-blown trial, no? So yung hirit ni Marcoleta na, wala ka kasing legal training. May konting... Totoo naman 'yon. Medyo hindi lang medyo Totoo naman yon. Masakit lang ang pagkakasabi niya. Di ba? Totoo naman yun eh. Walang legal background tong mga sila Bendalo at sila One Bull. Walang background. Iba yung nakibakbakbakang kasabihin ko sa iyo. Iba yun. Oh, iba yun. Na, halimbawa, ikaw, basketball player ka, naglalaro ka sa half court lang, sa subdivision, pero yung isa naglalaro sa international, iba yun. Bagaman parehas kayo naglalaro, pero iba yung may karanasan sa pressure. Iba yun eh. Mas magaling sa'yo yun. Mas marami alam yun. Mas marami pinagdaanan yun, legal background niya. Mas maraming laging bugbog sarado sa debate yun. Talaga nakikipagdigma yun sa debate. Ito sila Bendalo. Yan nagpapagulo eh. Di ba sabi niya, pag ang batas binaluktot mo, magkakagulo. Di ba totoo sinasabi ng karamihan? Nagkakagulo ba ngayon? Oo! Di ba? O magrarally. Tila ba wala silang wala silang pakialam, magrarally bukas. Di ba? Sa bagay, okay lang. May himala namang mangyayari bukas eh. Abangan natin. Payapa yun ha, hindi gulo yun ha. Himala ang mangyayari. Ang pagkakasabi. pagkakasabi. Mhm. Mm. Alright. So that is a big problem, ah. Mhm. Binabanggit mo palagi na ang memorya ng Pinoy ay Maiksi. parang buhay ng may fly. As a strategist, how do you play that to your advantage or to the client's advantage? Well, I think that's what government is doing right now. Marami namang una-una, ilan na bang naging press secretary sa atin? 5 in 3 years, no? Acting pa yung hanggang ngayon. Acting pa, Mhm. oo. In fact, siyam sa kabinete ngayon, including the ES, is still acting, di ba? Mhm. That's 40% of the entire cabinet. Mhm. No? I mean, can you imagine that? Something like that. But anyway, Mhm. alam ko meron silang mga consultants, isang Kano, 2 Europeans, Mhm. no? Parang pre-snap elections. Tapos meron pang veteran marketing guru, no? Okay. Na nandoon din, no? Pero nagtataka ako bakit ganon. So, Sa lagay na yon, may mga consultants pa sila. may mga consultants. So, parang nakikita ko nga, is parang every time may problema, anong takip dyan? Anong gagawin natin? Everything is reactive. Eh. Mhm. Kasi to begin with, wala naman talagang vision ng presidente. When we elected him, what was the mantra? Just unity. Wala. And what? Unity. Ang nag-unity, yung kayo pa ni Sara magkakampi. Unity kayo, unity team. Pero nung wala na si Sara, ano na balak nyo? Bagong Pilipinas? Bago ba Pilipinas, ayaw mo mag-imbestiga, pa-imbestigahan? Paano magiging bago? Kung yung luma, hindi patanggalin. Di ba kailangan ganun? Diba sa kwarto mo? Paano magiging bago yan? Alisin mo yung mga luma. Alisin mo yung mga luma. Di yung mga flood control issue na yun ang problema ng bansa, ayaw mong solusyonan. Ayaw ba solusyonan? Sasabihin nila, may ICI naman noon. Nag-iimbestiga naman ng ombudsman. Talaga ba? Di ba? Bakit pag may pinapabayaan mo na ayaw patawag ni Pinky? Ayaw patawag. Pinababayaan mo si Pinky ganon? It was it unity because nakuha niya si Sara. Mhm. No? And nag-break na yung unity ngayon. May vision ba? Anong vision natin? 20 peso rice, which was a stupid promise to begin with. Sus, 20 pesos rice. Ano ka? Ginagaya tatay niya, no? Kala niya epekto yung 20 pesos rice na yan. Because it defies the laws of... Di ba in-explain ni Panelo yan? Hanggang kailan mo gagawin yan? Hanggang sa termino mo lang? Ano isasakripisyo mo? Napakarami. Saan ka kuha magsasaka, nababayaran mo ng malaki, tapos ibibenta mo ng 20. Palugi. Para lang masabi na may 20 pesos rice ka. Hindi, ganun. Yun ang aking opinion, yun ang aking pananaw. Hanggang kailan mo gagawin yan? Magbigay ka nga ng scope sa amin kung hanggang kailan mo gagawin yan. Kasi ang gusto namin talaga, permanent na yan eh. Para maibsan lang tayo? Masatisfy lang?
economics. I mean, nag-NFA ako ng Oo nga. 2.5 taon. No? Naiintindihan ko yung bigas. No? Diba? At sabi mo, Okay, maraming salamat po mga kababayan. Ganito lang po tayo. Dito talaga mahusay talaga si Lito Banayo. Talagang makikita mo yung husay, yung para ano niya, yung mga nakikita niya, no? At abangan natin, masaya to kasi sa rally, sabi niya, may nagsabi na ano yung mga bawal sa rally, magdala ng mga armas, bawal yun. Magdala ng yung mga dahas ng gugulo, bawal yun. Yung mga nasa Mindiola dati ng gulo. Yung mga ganong klaseng gulo, bawal yun. Kung gusto nila sumama sila, pero wag nila gagawin yung katulad sa Mindiola. Diba? Bawal yung mga manggugulo talaga. Kailangan talaga mapayapang rally, ipakita natin sa pamahalaan na hindi trolls yung mga nagrereklamo na gusto investigasyon, gusto transparency. Kasi nauna nag-transparency na INC, pektawan na nila. Ngayon, ito, karelihiyon nila, 4 na malaking relihiyon. Sasama na. Ngayon, pagtawanan nyo. Di ba? Ibig sabihin talaga, hindi trolls, taong buhay. At hindi bayaran. Talaga nagsasalita na mayroong korupsyon. Mga vlogger na naman ni Bongit, mga vlogger na, hindi naman totally vlogger niya yun, no? Ano lang yung vloggeran lang yun. Nakikibongit lang yung vlogger. Kuwari, I love BBM. Pero, suportado nila si Lenny. Di ba? Kunwari lang yan mga yan. Nakikisakila kasi natatakot sila baka sa kasuhan sila ni Bongit. Sip-sip sila. Di ba? Hindi sila nanindigan kung ano yung tama. No? Okay, maraming salamat. Ito isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman. Isang makabuluhang talakayan na naman ang aking natin sa inyo. At talagang ito, lesson learned at marami kayong matututunan. No? Salamat sa iyo, Lito Banayo, at kay Senator Dante Marcoleta, at kay Mike Defensor. Si Mike Defensor ngayon, may pinagdadaanan at talagang nakita nyo, isang ehemplo, isang alimbawa si Mike Defensor na kung saan napag-iinitan. Di ba? Okay. Maraming salamat. Hanggang dito lang po. Paalam po sa inyong lahat.